May sumunod mula sa sementeryo. Ito po ang pagpapatuloy ng kwentong nakakapagsalita ang mga hayop. Kung hindi nyo napanood yung nakaraang video, mas makakabuti kung papanoorin nyo muna iyon at pakikinggan upang magkaroon ng mas kalinawan ang mga babanggitin na kwento sa video na ito. Umpisahan na po natin. Matagal kong iniwasan ang bahay na iyon sa Alaminos. Pero ngayong gabi, ako lang mag-isa sa daan. Dala ang lumang susi na iniwan ni Mama bago siya tuluyang lumisan sa mundong ito. Gabi ng kabilugan ng buwan, ang hangin parang humihinga. Pagbukas ko ng gate, kumalansing ang bakal na parang may naghintay ng matagal. Sa sandaling tumapak ako sa lumang sahig, ubalingaw-ngaw ang bahay. Parang may mga yabag na sumabay sa akin. Hindi ko alam kung ilan kami roon. Ma? Mahina akong tawag. Walang sagot, pero sa kisame, may kumakaluskos. Mabilis, paikot-ikot. Sumunod ang isang mahabang tinig. Halos pabulong. Bumalik ka rin. Lumamig ang hangin. Pumikit ako saglit, at nang ako'y dumilat, iba na ang kaayusan ng bahay. Ang mesa, nasa gitna na ulit. May plato, may nakalapag na dyaryo, at nakupuro isang alinunong lalaki na gusto lang kumakain. Hindi ko makita ang kanyang mukha, pero alam kong siya nakita ni Mama noon. Bigla siya tumigil sa pagkain. Sabay nagsabi na, tumakbo ko sa hagdan, pero bawat baita parang umaulit-ulit. Pag-angat ko, naroon ulit ang sala. Pagbaba ko, naroon pa rin ang sala. Para akong kinulong ng bahay sa sarili nitong orasan. Sa gilid ng aking tenga, may mga hayop na humihinga. Aso, pusa, at ibon. Pero lahat may boses ng tao. Isa naman dito! Huwag itatakbo. Buksan mo kami! Biglang sumabog ang mga bintana. Hangin, mga aninong kulay abo. Sa kisame, nakasabit ang lumang parol ni Lola. Umiikot-ikot, umiilaw ng putol-putol. Bawat pagkisla, ibang mukha ang aking nakikita. Mga mata ni Mama, mga hayop na puti, itim, abo, nakatingin, sabay-sabay. Tumakbo ko papunta sa kusina. Ang orasan, umiikot ng pabaliktad. Narinig ko ang boses ni Mama, malinaw na malinaw, galing mula sa dibdib. Anak, huwag ka nang babalik dito. Hindi nila ako binitawan. Ikaw na ang pinto. Lahat ng ilaw, sabay-sabay na kumislap. Nasilaw ako, at sa gitna ng liwanag, nakita kong aking sariling refleksyon sa salamin ng aparador. Pero hindi ako gumagalaw. Nakangiti lang, tapos biglang nawala ang lahat ng tunog. Tahimik. Nasa labas na ako ng bahay. Nakatayo sa teres na parang hindi ko na malayang nakalabas na ako. Sa sahig, may bakas ng paa ng aso, ng pusa, ng ibon, paikot-ikot sa aking kinatatayuan. Sa gitna, nakaukit ang mga salitang, Bukas na ang pinto. at bago ako tumakbo palabas ng bakuran, narinig kong muling bumukas ang lumang pinto sa aking likuran. Mabagal, pahabol, parang may mga hakbang nakasunod ko hanggang sa kalsada. Hanggang ngayon, sa tuwing sasapit ang gabi, narinig ko pa rin iyon. Ang mga tunog ng mga yapak na hindi sa akin, sumasabay sa bawat paghinga ko. At alam kong isang gabi, kung huminto ako sa paghinga, sila ang susunod. Hindi ko na alam kung ilang araw na mula nung tumakbo ko
palayo sa bahay sa Alaminos. Wala akong direksyon hanggang makarating ako dito sa Tanay Rizal. Tahimik, malamig, puro ulap. Akala ko rito makakalayo ako sa mga bulong. Mali ako. Unang gabi pa lang, may kumatok. 3 beses. Mabagal. Pagbukas ko ng pintuan, wala. Pero sa salamin ng bintana, may mga bakas ng paa ng hayop sa labas. Pusa, aso, at ibon. Sabay-sabay. Ang hangin, may dalang boses na pamilyar. Bumalik ka. Hindi pa tapos. Pinikit kong aking mga mata, pero habang nakapikit ako, narinig ko pa rin ang mga yabag. Papalapit, paikot, parang umiikot sa bahay. Nang dumilat ako, nasa loob na sila. Mga ninong may mata, nakatitig sa akin. Kinabukasan, tumigil ang lahat ng orasan sa bahay. 12:00 ng gabi lang ang oras. Kahit anong gawin ko, bumabalik doon. At sa bawat pag-ikot ng segundo, narinig kong parang may humihinga sa loob ng relo. Isa pa. Hinga pa. Minsan, kapag napapatitig ako, nakikita ko yung mga mata ni Mama sa salamin ng orasan. Umiiyak, pero nakangiti. Anak, huminga ka na. Hanggang humihinga ka, nakabukas ang pinto. Pagdating ng 3 gabi, bumalik ang aso. Parehong kulay abo, nakatayo sa gitna ng daan. At sa ibabaw ng bakod, ang pusang puti, nakasilip. Sa bubong, may 3 uwak, tahimik lang. Sabay-sabay silang tumingin sa akin. Sabay-sabay na huminga. Biglang napundi ang lahat ng ilaw. Ang paligid, puro tunog ng paghinga. Hindi ko alam kung sa kanila o sa akin galing. Bumukas ang pintuan ng aking kwarto. Mula roon, may malamig na hangin na parang galing sa ilalim ng lupa. Sa gitna ng kadiliman, may tinig na bumulong. Ngayon, ikaw na, bahay. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi. Nakaupo. Hindi ko alam kung gising o nananaginip. Ang buong paligid ay kulay abo. Sa bawat sulok ng kwarto, may mga aninong nakatingin. Walang mga mukha. Huminga ako pero parang may kasabay na ibang paghinga. Mas mabigat, mas malamig. Habang humihinga ako, naramdaman ko may pumapasok na lamig sa aking dibdib. Dahan-dahan, hanggang sa marinig kong muli ang boses ni Mama. Tahimik na anak, huwag ka nang tumakbo. Nandito na sila sa loob. Ngayon, tuwing hating gabi, nagigising ako. Laging 12:00. Laging pareho ang aking posisyon. At sa bawat paghinga ko, may kasunod. Minsan sa salamin, may nakatayo sa aking likuran. Pusa, aso, ibon, o tao. Lahat sabay-sabay na humihinga. Hindi ko na alam kung buhay pa ba ako o kwarto na lang ako ng bahay na iyon. Sabi nila, may bahay sa Tanay na laging malamig kahit tanghaling tapat. Walang nakatira, pero sa bawat bintana, may nakikita silang mga ninong. At kung dadaan ka doon sa gabi, makakarinig ka ng bulong na parang galing sa hangin. Hanggat may humihinga, bukas pa ang pintuan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Armina, taga Padnongon, Antique. Hindi ako madaling matakot, pero ang karanasang nito, mapagsa hanggang ngayon, dinadala ko pa rin sa bawat patak ng ulan. Noong dalaga pa ako, nakatira kami sa isang baryo sa tabing palayan. Tahimik doon, puri huni ng kuliglig at hampas ng hangin sa mga puno ng mangga. Isang Huwebes ng gabi, mga bandang 9:30,
Nagaya ang pinsan kong si Rovelyn na samahan siyang kunin ang langkang pinatago niya sa bahay ng kanyang kaibigan sa kabilang purok. Sabi ko sa kanya, "Ay, bukas na lang. Tingnan mo gabing-gabi na." Pero mapilit siya. "Sandali lang naman ito, Arms. Baka mauna si Aling Nita bukas at kunin pa." Kaya sumama na lang ako. Kasama rin namin ang bunso naming ampon na si Clyde. Tahimik pero palangiti. Mga 13 anyos lamang siya noon. Habang naglalakad kami sa makipot na daan, biglang kumulog ng napakalakas. Pagtingala namin, napakadilim ng langit at bumuhos na nga ang ulan na para bang sobrang nagagalit. Basang-basa tuloy kami hanggang buto, pero nagpatuloy pa rin kami sa paglalakad. Nang marating namin ang bahay ng kaibigan ni Rovelyn sa Purok Mabini, nakuha naman namin kaagad ang langka, nakabalot pa sa sako. Ang sabi ko sa kanya, "Oh, umuwi na tayo, Rov. Baka dumalim pala rin itong gabi." Ngumiti lamang siya, pero baka sa kanyang muka ang labis na kaba. Dahil alam namin na sa daan pa uwi, may sementeryong luma sa halos patabing palayan lang. Pag-alis nga namin, tuluyan ang tumila ang ulan, pero may mahinang ambon pa rin. Tahimik ang paligid. Tanging langit-lit ng palaka at kuliglig ang naririnig namin na tunog. Habang naglalakad kami, napansin kong sa bawat tatlong yabag namin, may kasunod na yapak. Mabagal, mabigat, parang may humahabol. Napatingin sa akin si Clyde, maputla ang kanyang mukha. "Ate Armina, may kasabay yata tayo." Tinikam ko lamang ang aking bibig. Wala akong naisagutin iyon. Paglapit nga namin sa sementeryo, biglang kumidlat ng napakalakas. Tumama sa gitna ng palayan sa kanan. At doon ko nakita isang lalaking nakabarong. Basa, puting-puti ang kanyang anyo. Ang mga paa niya hindi lumalapat sa lupa. Ang mukha niya parang binura ng tubig. Wala kang makikitang mata, ilong, o bibig. Ngunit nakatingin siya sa amin. Alam kong alam niya na nakikita ko siya. Ate?" Halos nanginginig na wika ni Clyde. "Nakikita mo rin ba?" "Oo," sambit ko, nanginginig na rin. "Pero huwag kang gagalaw." Lumapit ito, dahan-dahan. Ang mga kamay niya'y nakalaylay, nangingitim, parang nalusaw. Dumaan siya sa pagitan namin. Pagdaan niya, may hanging malamig na parang dumaan sa aking kaluluwa. Ang buhok ko parang nagsipagtindigan. Si Rovelyn naman, hindi kumikibo. Nakatitig lang siya sa nilalang. Sa kabilang tinapik ang aking balikat. "Armina," bulong niya. "Huwag kang titingin. Huwag mong susundan ng mata." Tapos bumibigkas siya ng dasal. Pero hindi ko ito maintindihan. Parang luma, parang wika ng matanda sa bundok. Pakiramdam ko, hindi ko may galaw ang aking katawan. Nandigas sa mga kamay ko at paa. Parang may humahawak sa aking likuran. Malamig, mabigat, nanginginig ang aking labi. Hindi ako makasigaw. "Armina!" sigaw ni Rovelyn. "Padyakan mo ang lupa 3 beses! Sabihin mo, huwag kang sumama sa amin!" Pinilit kong ginalaw ang aking mga paa. Pagkatapos sa pangatlong padyak, halos sabay kong sinigaw ang, "Huwag kang sasama sa amin!" Sa sandaling iyon, pumitik ang kidlat at nawala na nga ang nilalang. Ngunit sa kabilang balikat ko, may biglang bumigat. Mabilis kami naglakad paalis sa sementeryo.
Hindi na nagsalita si Clyde. Pero bawat paghakbang ko, ramdam kong may kasabay akong humihinga sa aking likuran. Yung malamig na hangin parang dumadaan sa aking leeg. "Rov," sabi ko, "parang may nakasampa sa akin." Sagot naman niya, "Huwag mo na lamang pansinin hanggang makarating tayo sa bahay. Basta huwag kang lilingon." Pagdating namin sa tapat ng bahay, biglang gumaan ang aking balikat. Para bang may bumaba. Pagpasok namin, si Clay kaagad ang bumagsak sa sahig at nilagnat na ito ng mataas. Kiniwento namin kay Mama ang lahat. Galit na galit siya, halos mapaluha. "Kayo kasi mga bata, sinabi ko na sa inyo, huwag kayong dadaan sa sementeryo ng 10 oras ng gabi. Diyan dumadaan yung mga kaluluwa ng mga nalunod sa ilog ng Madarag." Kinabukasan, nagdasal si Rovelyn. Naglagay ng asin sa bawat bintana. At mula noon, hindi na kami lumalabas kapag gabi na. Lumipas ang mga taon, lumipat kami sa Tigbawan, Iloilo. Tahimik naman ang aming buhay. Pero sa tuwing umuulan ng napakalakas, may kakaiba pa rin akong nararamdaman. Sa bawat pagkidlat, nakikita ko sa bintana ang lalaking nakabaro. Nakatayo sa gitna ng kalsada. Walang mukha, pero nakatitig sa amin. Minsan, nananaginip ako ng ulan. Sa aking panaginip, nakikita ko may 2 aninong babae sa tabi ng lalaking iyon. Magkahawak kamay, nakangiti, parehas basang-basa. At sa tuwing magigising ako, may naiiwan sa sahig sa paanan ng kama ko. Mga bakas ng paa, basang putik. At ngayon, habang sinusulat ko ang kwentong ito, naririnig ko naman sa labas ang 3 mabagal na katok doon sa bintana. 1, 2, 3. Tapos katahimikan. At may boses na pabulong na nagmumula sa kadiliman. Hindi mo naman ako talaga iniwan, di ba, Armina? Matagal kong inakalang tapos na ang lahat, na naiiwan ko na sa patnungon ang nilalang na iyon. Pero nagkamali pala ako, sapagkat minsan, ang mga sumpa, hindi mo talaga maiiwan. Sila'y sumusunod. Pagkalipas ng 6 na taon, lumipat ako sa Batan, Aklan, sa isang maliit na bahay na malapit sa Ilog Madarag. Ang ilog na binanggit ni Mama noong gabing iyon. Akala ko, malayo na ako sa lahat ng alaala. Tahimik dito, mahangin ang dagat. Naroon lang ang mga halakhakan ng mga bata. Walang multo. Yun ang buong akala ko. Isang gabi, habang naglalaba ako sa likod ng aming bahay, napansin kong may humahaplos sa tubig ng batya. Walang hangin, pero gumagalaw ang tubig. Parang may kamay sa ilalim. Tinignan ko ng mabuti, pero malinaw na may refleksyon ng isang lalaking nakabaro. Nakatingin mula sa aking likuran. Paglingon ko, wala naman. Pero sa tubig, nananatili yung anyo. At sa ilalim ng mahinang hangin, may boses akong narinig. Bumalik ka. Naiiwan ka sa ilog. Natapon ko ang batya. Tumakbo ko papasok ng bahay. Nanginginig. Kinabukasan, sinabi ko sa kapitbahay kong si Tessie at ang sabi niya, "Huwag kang lalapit sa ilog kapag kabilugan ng buwan. Doon daw nilunod yung mga kaluluwa sa daan." Hindi ko pinansin. Pero sa gabi na kabilugan ng buwan, narinig kong muli ang mga katok sa bintana. 3, mabagal, at parang may sumasabay na halakhak ng bata. Ilang araw lang ang lumipas, dumating si Rovelyn na nagmula pa ng Maynila. Pagkakita pa lang namin, halata sa mukha niya na may masamang balita. "Armina,"
Sabi niya, namatay si Clay kagabi. Nilagnat ng napakataas. Tapos biglang natigilan. Parang may humigop na lang sa kanyang hininga. Parang gumuho ang aking mundo. Bumalik lahat ng alaala. Ang ulan, ang barong, ang bigat sa aking balikat. Kinagabihan, niyaya ko si Robeline na bumalik sa sementeryo ng baryo namin. Ang sabi ko, gusto kong matapos na ito. Sumama naman siya, dala ang asin, kandila at rosaryo. Pagdating namin doon, napakatahimik. Pero sa gitna ng sementeryo, may tubig na tumatagas, galing sa lupa, parang ilog na buhay. At sa gitna ng putikan, may nakatayong lalaki. Nakabarong, basa, at nakangiti. Arms! Bulong ni Robeline, nanginig. Huwag ka nang lalapit! Pero hindi ko mapigilan. Parang inihila ako ng hangin, ng tubig, ng lamig. Lumapit ako sa kanya. Bakit mo ba ako sinusundan? Sambit ko. Hindi ako sumama sa inyo. Sagot niya, boses na parang humahalo sa hampas ng hangin. Ikaw ang sumama sa akin. Sa bawat salita niya, lumulubugan pa ako sa putik. Habang hawak ang rosaryo, nanginginig. Sinambit ko ang mga ito. Hindi kita kailangan! Umalis ka! Ngumit-ngumiti lamang siya at biglang bumuka ang lupa. Tubig ang sumirit. Maitim, malamig. Nahulog ako kasabay ng ingi ng kulog. Pagkadilat ko, nasa ilalim na ako ng tubig, pero nakakahinga ako. Sa paligid ko, lumulutang ang mga mukha. Mga nawawala, mga nalunod, mga naglakad sa gabing basa. At sa gitna nila, siya, ang lalaking nakabarong, nakaluhod, nakangiti. Tapos na. Bulong niya. Hindi mo ko iniwan, kaya hindi ka na rin makakalis. Nagising ako sa pampang ng ilog. Madilim, basa, wala si Robeline. Tanging rosaryo lang ang nasa kamay ko. Ngunit ang krus nito, itim na parang sinunog. Umuwi ako, tahimik, nanginginig, at hindi sigurado kung totoong mga nangyari. Pagdating ko sa bahay, nakita ko nakabukas ang aking bintana. Sa mesa, may basang barong na nakapatong. At sa salamin, nakatayo ako. Pero sa likod ng refleksyon ko, may isa pang Armina. Nakangiti, nakasuot ng puting baro, at sa mga mata niya, umaagos ang tubig. Kinabukasan, natagpuan si Robeline sa pampang ng ilog. Nakangiti, nakatingin sa langit, at sa dibdib niya, nakapulupot ang rosaryong katulad ng sa akin. Ayon sa mga tao, sabi nila, aksidente ang nangyari sa kanya. Pero alam kong hindi. Alam ko na may humila kay Robeline at saka siya nilunod. Lumipat ako ulit. Ngayon, sa Buena Vista Guimaras na ako nakatira. Tahimik na ulit, sabi nila. Pero gabi-gabi, tuwing bumubuhos ang ulan, narinig ko sa labas ang tatlong mabagal na katok sa bintana. Isa, dalawa, tatlo. At pagkatapos ng tinig na iyon, isang pamilyar, basag, at malamig na boses. Hindi mo na kailangan tumakbo, Armina. Dahil sa bawat ilog, may daan papunta sa akin. Hanggang ngayon, kahit saan man ako lumipat, laging may ulan sa gabi. At sa bawat pagpatak ng tubig sa bubong, narinig ko ang paghinga ng lalaki na nakabarong. Hindi ko na alam kung sino sa amin ang buhay. Basta't sa bawat paghinga ko, may isa pang humihinga ng kasabay. Hanggang may ilog,
bukas pa rin ang daan. Gutom pa din talaga ako. Alam nyo ba, merong building sa Binondo. Sobrang luma na niya. Kahit yung harap pati sa loob. Building siya na may mga office, ganyan. Tas kaya ako pumunta doon kasi doon yung dentist ko. Sobrang creepy nung vibe ng buong building. Kaya never talaga ako nag-CR doon. Pero nitong huling punta ko, ihing-ihi na ako. So nag-CR na ako. Pagpasok ko ng CR, yan, pasok ako. Walang tao. I mean, doon sa hugasan ng kamay, sa paligid, walang tao. Tapos tago yung CR, nasa pinakasulok. So, pasok ako. Pag upo ko ng cubicle, may tao doon sa kabila. So, may umiihi din sa kabila. Diyan. Tapos, sabay kaming natapos. Nag-flush siya, tapos nag-flush ako. Pero nauna akong lumabas ng pinto. Tapos magugas na akong kamay. Tapos patapos na ako magugas ng kamay, iniisip ko, tagal naman lumabas nito. Sabay lang kami natapos, sabay ko narinig yung flash namin, ganyan. Wala, hanggang sa, kasi, syempre tapos ako magugas ng kamay, naghahanap ako ng patuyuan ng kamay, o like tissue, wala. Tapos sinisilip ko yung kabilang cubicle, wala nang gumagalaw. So ginawa ko, binidyohan ko, ito yung video.